Report kagariha ang lalain ng mga labor groups sa dinhi sa nasod labi pa dito sa Metro Manila ang nagtagbo kagahapon aron hisgutan ang mga kalihukan sa Labor Day ang panawagan sa lain-lain ng mga labor groups o sa National Wage Coalition para sa Labor Day celebration ngadto sa atong gobyerno. Of course, mao ang aumento sa sweldo og apil na niini ang pending 200 pesos legislated wage hike. Mahigala ito ikauban ron ang tigpamama sa Trade Union Congress of the Philippines TUCP sakop ni sa National Labor Wage Coalition. Mahigala ito ikauban si Carlos Miguel Onyate. Sir Carlos, good morning. Magandang umaga, Sir Junex, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ano ho ang ating panawagan sa Labor Day celebration, Sir Carlos? Opo, kahapon nagdaos ng joint press conference yung National Wage Coalition kung saan binubuo po ito ng pinakamalawak na alyansa ng mga iba't ibang labor groups. Kasama po ang Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, at ang panawagan nga po ay sahod itaas, buwis ibaba, magwelga buong bansa. Yung welga po ay actually acronym din dun sa 5-point demands ng mga manggagawa, lalo ngayong panahon ng krisis. W, wage hike now, tungo national living wage. Letter E, yung EVAT at excise tax, tanggalin. Income tax, repasuhin. Yung letter L, lagyan ng buwis ang sobrang yaman at sobrang kita. Letter G, gawing abot kaya ang presyo. Letter A, ito yung importante, arestuhin lahat ng kurakot. Okay. Madinig kaya sa administrasyon ni President Marcos ang ating panawagan, especially this acronym WILGA, Sir Carlos? Kaya nga po muli pong magmamarcha dito po sa Maynila, mula Welcome Rotonda hanggang Menjola na naman ang gagawing pagmarcha sapagkat apat na taon na po tayong hindi kinakausap ng Pangulo. So 2 taon na lang natitira at hanggang ngayon yung kanyang mga tinatawag na naming economic mismanagers ay hanggang ngayon bulag at bingi dun sa panawagan ng ating mga manggagawa, kaya napagpasyahan na nung ating kilusang paggawa na talagang magwelga. At tinatanong nga anong pang gagawin kung sakaling hindi pa rin makinig ang Marcos administration dun sa mga panawagan natin, masasabi lang natin more disruptions to come. Bakit kaya parang manhid ang ating gobyerno sa mga panawagan ang hinaing ng mga workers, Sir Carlos? Opo, una-una yung Department of Labor and Employment na dapat siya yung tumitindig para sa mga manggagawa. Siya ang nagtatawid, nagtutulay ng manggagawa sa gobyerno. Definitely para sa amin, in the past 4 years, napaka-dismal, poor yung kanyang track record. In fact, para sa Department of Employer, every time na pag-uusapan itong mga issue ng manggagawa. Pangalawa, meron nga tayong mga economic mismanagers na ang laging tingin doon sa mga demands ng manggagawa ay parang magpapabagsak sa ekonomiya. When in fact, under their watch, ang malinaw na nagpabagsak sa ating ekonomiya ay yung, wag natin kalimutan, yung higit 1 trilyon na nanakaw, na wala dahil sa talamak na korupsyon lalo last year. At that remains unaddressed. Wala pa ring full resolution on that case. At pangatlo, siyempre, yung ating Pangulo na siguro ang tingin sa labor sector, unfortunately hanggang ngayon, ay a mere afterthought. Hindi ba isali natin sa ating panawagan na dapat i-remove na si Secretary Laguesma as Dole Secretary? Sa kasalukuyan po kasi ay sa pagkakaalam namin, si Secretary Laguesma ay naka-leave pa rin dahil sa kanyang may health issues yata, na yan din ipinarating, at ang officer in charge ngayon ay si Yusek Betonio. Although naging panawagan na rin ng National Wage Coalition din kahapon na kailangan natin ng full-time na labor secretary. Na secretary sana na talagang may alam, talagang galing sana sa labor sector. Do you have name in mind, sir, kung sino ang mga dapat na mag-lead sa Department of Labor?
Wala pa po na pag-usapan dun sa pangalan, basta ang malinaw po sa amin, kailangan na natin ng full-time labor secretary, especially nasa last 2 years na tayo ng Marcos administration, at sana naman yung may alam ulit dun sa ating mga issues ng manggagawa. Kasi for the longest time, no, especially under the Marcos administration, every time may panawagan yung ating manggagawa, ang laging sagot ay babalansehin dun sa kakayanan ng ating mga employers. To the point na ang naging resulta, even dan sa mga regional wage boards natin, Luzon, Visayas, Mindanao, laging barya, laging sukli na lang yung nabibigay sa manggagawa. In the past Labor Day celebration, sa previous na mga administrations, mayroong ang presidente mismo may gathering with labor leaders during May 1 Labor Day celebration. Ngayon, sir, days na, no, mga 2 days before sa celebration, mayroon bang report na ang Malacanang nagpatawag ng meeting sa inyong mga leaders? Unfortunately, wala pa rin po, no? Ang merong invitation yata, Department of Labor and Employment, meron na naman silang job fairs na gagawin sa Manila nga dun sa SMX Convention, pero in terms, no, sa Malacanang, no, kagaya yung nabanggit niyo po, no, in the past administration, Arroyo, Aquino, Duterte, lahat yan may Labor Day dialogues at very regular yan, even if kahit once a year. This administration, 4 years straight na, no, wala pa rin. So sir, sa press ko ninyo kagahapon, ang na-highlight ang renewed call para sa passage sa 200 daily minimum wage hike. Ano ho ang gusto ninyo? Dapat i-certify na ito ni President Marcos? Opo, no, lagi naman natin binabanggit na dapat i-certify as urgent ng Pangulo. Pero kung ayaw nga niya at wala namang magagawa para pilitin ng Pangulo, dapat naman yung Kongreso at Senado, no, magre-resume na sa May 4, no, sa Lunes next week after ng Labor Day. Wala nang reason para tulugan nila itong 200 pesos wage increase. At tandaan natin, naipasa na ito just last year na Senado at ng Kongreso, no. So hindi naman to back to square one literally. Kasi kung naipasa natin noon, lalong kailangan nating ipasa ngayon, no? Gayon din, no, kasama rin itong panawagan sa 200 pesos wage increase na pinatampok nga namin, dinadagdag din namin na paulit-ulit naming dinidiin. Wag nating kalimutan yung ating mas malawak na middle class. Kaya meron tayong sinusulong pa rin, lalo ng TUCP ang nangunguna, yung tinatawag nating patas bill, na patas na ambag sa tax para sa angat sahod, para yung mga kumikita po ng 50,000 pababa kada buwan ay libre na sa kanilang income tax, at yung mas malawak na middle class, kahit yung 100,000 plus ang monthly na sweldo, napakalaki ng tapya sa kanilang income tax. At saka may ang proposed measure na ito is aimed to introduce at inong tinatawag din yung Solidarity Wealth Tax for Filipino billionaires, Sir Carlos. Opo, no, kasi ang dapat naman talagang lalong buwisan may talagang may kakayahan na magbayad. Yun po, sobrang-sobra ang yaman yung mga bilyonaryo, no? Kung kokolektahin nga lang natin 1 to 3% na wealth tax ang ipapataw natin sa kanila, kokolekta tayo ng 500 billion pesos every year. At gayon din, kasama rin yung sinasabi nating windfall profits tax, no? Ito yung bubuwisan natin, yung tubong lugaw ng mga kumpanya sa langis, sa kuryente, no? Kasi napakatindi po ng kinikita ng mga yan dahil sa deregulation at privatization, no? Ngayon, ang dami nagrereklamo. Puro pass-through yung kanilang charges, no? So, dapat buwisan po yan at yan ang gamitin para ipambayad doon sa mga tinatawag nating subsidies, at hindi po dapat ang middle class ang sumasagot niyan. Okay. Anyway, sir, so sa Labor Day celebration, ano ho ang mangyayari? So, joint activity nito sa TUCP, ALO, at saka sa iba't ibang mga grupo? Opo, ang ALO TUCP po ang mangunguna dito sa darating na Labor Day mobilization, no? Ang focus po ay nasa Maynila, no? Although ito po ay isang pambansang pagdaraos ng Labor Day, ay kami po ay magmamarcha na naman muli, no? Susubukan natin punuin ulit yung Espanya patung Mendiola, dahil yun po ang pinakamalapit na punto, no, doon sa Malacanang, na sana po, no,
after 4 years na walang dialogo sa Pangulo, this time naman makinig, mapansin ng Pangulo na talagang galit na po yung ating mga manggagawa. Okay, sir, anong mensahe ninyo sa ating mga kasamahan sa workers group, Sir Carlos? Opo, no, sa ating mga sektor paggawa, no, sa ating mga kababayang manggagawa, ordinaryong Pilipino, wala po tayong choice ngayon kundi talaga pong ipalabas yung ating boses, hindi lamang po sa ating social media, pero kung kayo po ay makakasama sa darating na Mayo 1, no, ay napakahalaga po nito para po mapakita po natin na sama-sama po yung boses natin, wala pong mas malaking balakid kung tayo po ay nagkakaisa at tayo po ay nananawagan, no, sa darating na araw ng paggawa, araw po natin yon na sahod itaas, no, lalo yung 200 pesos para sa higit 5 milyon nating minimum wage earners, buwis ibaba, lalo yung mga regressive na value added tax at sobrang tataas na income tax na ninanakaw naman pala. At pangatlo, no, magwelga po buong bansa, no, kailangan ipakita po natin sa gobyerno at sa ating din mga employers na napakakuripot magbigay ng aumento na tayo po ay may puwersa. At ito pong puwersa na ito ay kaya pong magbago ng mga pulisiya. Okay, with that, maraming salamat, Sir Carlos. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Good morning. Mahigala ang tigpababa sa TUCP, si Carlos Miguel Onyate.